Mga kapatid, magpapasigura na po tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Kaya bago po tayo aawit, alam natin na tayo ay maraming kahilingan sa Panginoon. At sa inyong pananalangin, isama po natin ang kapatid na Lodigario Panlas. Sapagkat bukas, naka-schedule po siya na sa chemo. Alam natin na ang Panginoon ay siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang manggagamot po natin. Siya ang nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Wala pong imposible sa Kanya. Kaya damang-dama po natin sa bawat pagsamba natin sa Panginoon. Gaya po ng sa bawat pagsamba natin, ang nararanasan natin walang iba kundi ang Panginoon. Bago nga tayo nagpasimula sa ating pagsamba, ay pumunta kami sa inyo, Brother Josia, sa Bicol. Kaya ako'y naniniwala na sariwa pa rin ang ibibigay ng Panginoon na pinakapagkain ng ating mga kaluluwa. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, damdamin po natin ang mensahe ng Panginoon. Sa panahon natin, iba't ibang mga pananaw, subalit matatangi ang mga anak ng ating Panginoong Diyos. Dito natin makikilala kung sino talaga ang mga tunay na mga anak ng ating Panginoon. Kung sino ang mga nag-ahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Inuulit ko mga kapatid, hindi po tayo nakatingin sa dami. Hindi tayo nakatingin sa mga building. Ang tinitignan natin mga aral na siyang magiging paraan sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa ating pagsisimula ng ating mga pag-awit, ay kausapin natin ang Panginoon, mga kapatid natin na nangangailangan ng kagalingan, maging sa Bugayon, yung mga kapatid natin dyan. Alam ko na tayong lahat ay mayroong daing sa Panginoon. At sinasamantala ko po ang pagkakataon. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat mayroon tayong isang kaluluwa na ngayon kasama natin, ngayon pa lang siya makaka-attend. Anong pangalan mo, brother? Jimber? Jimboy. Anong apelyido? Iskanyo. Ay, Iskanyo. Oo nga pala, yung uncle mo Iskanyo, no? Kaya Jimboy Iskanyo ng kanagraduate niya sa high school dyan sa Dao, Mabalacan, Pampanga. Kaya salamat sa Panginoon ang pagtawag ng Panginoon. Hindi ako ang tumatawag, kundi ang Panginoon ang gagawa ng mga kaparaanan para matipon, mga magkakasama ang mga magkakapatid sa kanyang banal na kawan. Kaya magpapasimula na po tayo mga kapatid sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin at tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, salamat po ng marami. Lagi po kayong nagpapakaranas sa aming buhay sa araw-araw. Kaya ngayon sumasamba po kami at sumasampalataya po kami. Ikaw ang dakilang panauhin po namin. Ikaw ang kasama po namin. Mga daing, mga isinusumbong po namin sa iyo. Nakahanda ka pong makinig sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming kapatid na Lodigario Panlas. Sa araw ng bukas, naka-schedule, Panginoon. Ikaw ang dakilang inaasahan po namin. Ikaw ang aming sinasampalatayanan na pinaka makapangyarihan sa lahat na manggagamot, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Maging ang mga kapatid po namin sa Bugayon. Panginoon, kaming lahat nangangailangan ng iyong kalinga. Higit sa lahat ang mga may karamdaman.
Dalangin ko, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ipagkaloob po ang kagalingan at gumawa po kayo ng himala sa aming buhay, ang aming katawang lupang ito. Magamit po namin sa paglilingkod sa iyong banal na harapan. Panginoon, muli nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat ikaw po ang naglalagay sa aming kaisipan, sa aming bibig, Panginoon, mga pagkain ng aming mga kaluluwa. Ibinabalik ko po sa iyo lahat ng kapurihan. Nakahanda po kami makinig at sumunod sa iyong banal na kautusan. Ito po ang aming dalangin, kalangit ng pagpapatawad po sa aming mga kasalanan at mananatili po ang aming kaugnayan sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po dito.
Maaari na po tayong makaupo, mga kapatid. Mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang pagbibigay ng Panginoon sa kanyang mga salita na ipinaaabot sa atin na pinakapagkain ng ating mga kaluluwa ay hinihimay-himay ito para ito ay ganap nating maintindihan. Kaya sa ating mga pagtanggap ng salita ng Panginoon, unawain po natin sapagkat hinihimay-himay ito ng ating Panginoon. Kaya ang paksa po natin ay ang tatak na sinasabi sa Apokalipsis na itatatak sa mga anak ng ating Panginoon. At kung sino ang mga natatakan at paano makikilala ang mga tumanggap ng tatak na mula sa ating Panginoon. Gaya po ng ating nakaraang pinag-aralan na ang hangin na binabanggit sa Apokalipsis 7, 1, 2 hanggang 3 ay hindi ang unang digmaan. Hindi ito ang ikalawang digmaan. Ito ay magaganap pa lang sa hinaharap na panahon. At salamat kay Brother Lodigario Canlas sapagkat nagkaroon po siya ng katanungan. Ang kanyang tanong, tayo po ba ay aabutin ng 4 na hangin? Tayo po ba ay nandito pa sa lupa? Ang sagot ko, ang sagot ng Panginoon ay wala na po tayo. Anong katibayan? Sapagkat magkakaroon ng katahimikan sa langit. Sa langit, hindi sa lupa. Halos kalahating oras. Bakit? Sapagkat tayong lahat, mga tumanggap ng mga tatak ng ating Panginoon, ay aagawin at makakasama natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ano po ba ang tatak at sino ang mga natatakan? Kaya sa panahon natin ngayon, marami tayong mga naririnig. Marami tayong napapanood sa YouTube, mga tagapagsalita, mga vloggers. Kaya dito, matitrace natin, kumbaga sa ginto, meron tayong, anong tawag doon, Brother Ben, pagka gusto mo ang talagang sinusubukan mo kung ginto yung tester. Kaya dito magkakaroon tayo ng pagtatester. Sino ba yung mga natatakan at paano makikilala? Paano natin kikilatisin? Halimbawa sa ginto. Walang mga sanlaan na basta-basta tumatanggap ng isinasanla lalo na ginto. Meron silang pag-aasay, meron silang pang-test para kung ito ay ginto. Ano brother? Kahit sa pag-aaral, hindi ka pwedeng mag-graduate ng high school na hindi ka dadaan ng 4th year. Tama ba ako, brother? At hindi pwedeng sabihin na ganito ang score mo na hindi ka dadaan sa examination. At hindi sila magbibigay ng test na walang recitation, walang examination, walang pagsubok ni attendance. Tama ko? Kaya sa pagtuturo ng salita ng Panginoon ay hindi kailangan ang tao ang magturo, kundi ang ating Panginoon. Kaya ito ang pinagmamalaki ng bayan ng Panginoong Diyos sa ating kapanahunan. Ito ang ipinagmamalaki ng gawain ito, na ang Panginoon ang tagapagturo at nakahanda tayong humarap kanino mang tagapangalan para matest kung yung mga aral na tinatanggap natin na ibinibigay ng Panginoon ay totoo o hindi. Ngayon, kung hindi totoo, bakit pa tayo nandito? No?
eh di susunod tayo doon sa magpapakita ng mas totoo. Tama ko? Dahil hindi tayo ang masusunod, kundi sino, Brother Bert? Diyos. Ang ating Panginoong Diyos. Tayo ang tagasunod. Hindi tayo ang magpapasunod. Tayo ang susunod. Tama? Sa ating pagsunod, meron tayong sinusundan. Kaya bawal dito ang gumawa ng mga ahal, mga doktrina, mga inimbento, ikakapahamak. Kaya mapalad ka, brother, na-invite ka nila, no? Dahil hindi ka nagkamali ng sinamahan, no? Huwag kang titingin sa building. Kahit nasa bahay lang tayo, kahit nasa upo tayo. Halimbawa, sa unang Sabado ng Mayo, tayo ay magsasagawa ng evangelism. Masarap mangarap sa mga punong kahoy. Tama? Sa liblib na mga puok ang nakakasalamuhan natin kay kubo. Hindi tayo maselan kahit nagkape tayo doon sa anong ginagamit nilang mga tasa. Nakita mo ba yan? Nakita niyo ba ako naging maselan? Nauupo kahit saan? Ano, Brother Bert? Kaya salamat sa Panginoon dahil, bakit tayo mag-aarte pa? Tama? Kaya dito, kailangan yung tao, talagang tao. Nakikita mo pagka pumupunta kami sa inyo, Brother Bert. Umuupo akong nakalapag. Tama? Hindi katulad ng tinitignan muna yung kinukuskus-kus ko. Bahala ka, Brother Ben, kung ano ang tama. Kaya dito talagang mga anak ng ating Panginoon. Uulitin kong babasahin ang nasa Apokalipsis 7 para lalo po nating maintindihan. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Inuulit ko, ang sikatan ng araw, hindi bansa, kundi katwiran. Mensahe ng ating Panginoong Diyos. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ngayon, ano yung tatak? At sino itong mga alipin ng ating Panginoon? Unahin natin yung tatak. Ano ba itong tatak na ito? Pakinggan po natin sa Efeso 1:13 hanggang 14. Nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Tingnan nyo, kaya hindi mga bansa, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ngayon ko lang ito nakita. Kaya tama, hindi bansa ang sikatan ng aral, kundi mga aral ng katotohanan. Tama? Kaya pagka sisikat sa'yo yung mga aral, halimbawa, meron kang nire-research at na-research mo, saan ka mag-research, brother? Sa Google? Pwede ba yun? Google ba yan? Sa Google? Kaya dito, sa mga banal na kasulatan, dito natin i-research yung mga aral ng katotohanan.
ipinahayag ng Panginoon noong nakaraan na ang sikatan ng araw, ito yung mensahe. Bakit? Ito yung maririnig ng mga tatatakan ng mga lingkod ng Panginoon. Ano yung tata? Ituloy ang pagbasa. Nasa kanya rin naman mula nang kayo magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Ano yung tata, Brother Bert? Espiritu Santo. Kailan kayo matatakan? Pagkarinig ng aral ng katotohanan at tinanggap ninyo. Kaya dito walang sapilitan, brother, ha? Kaya nagtanong ako, anong katunayan na ang mga tinatatakan ay tinatanggap yung mga aral, nakahandang magpabautismo? Anong katunayan? Sa Marcos 16:15 hanggang 16, humayo kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas. Kaya hindi magkakakontra-kontra. Ang tanong ni Brother Josiah noong linggo, paano, Pastor, nabautismuhan na ako sa nakaraan? Ang tanong natin, counted ba yung bautismo? Nabautismuhan ka na ba, brother, sa iba? Kaya ang tanong natin, tamang-tama pala itong tanong Halimbawa, ikaw, brother, nabinyagan ka. Nabinyagan ka, nabautismuhan ka. Pero ang nagbautismo ay hindi siya yung may taglay ng aral ng katotohanan. Valid ba yun? May ikaw nagsabi, brother. Valid ba yun o ba? Ito, sa Roma 10:15. Ito pahayag sa atin. At paano silang magsisipangahan kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng mga nasusulat, anong pagkaganda ng paaniya kung mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Ang tanong ni Apostol Pablo, paano silang magsisipangalan? O paano silang magbabautismo? Hindi sila isinugo. Ang kahulugan ng isinugo, hindi sila inutusan. Pwede ba sila magturo sa school, brother, na hindi inutusan ng principal? Hindi sila tinanggap ng DepEd? Pwede, kahit elementary, kung hindi ka pasado, hindi ka tatanggapin doon sa, anong tawag, sa mga eskwelahan? Public, di ba? Sa private, nagpa-practice ka hanggat mag-board ka muna. Pagka pasado ka, doon ka lang pwedeng magturo. Dito, pagka hindi katotohanan yung dala mo, paano? Kaya doon sa tanong ni Apostol Pablo, doon natin makukuha yung sagot. Walang karapatan. Kaya yung bautismo, yung binyag, brother, invalid yun. Invalid. Paano kung magpe-penitensya ka ngayon? Nakakita ka na bang nagpe-penitensya? Anong ginagawa, brother? Sabi ni Lelek, kagabi, traffic dyan sa Sapang Maysa. Nawisikan pa siya ng dugo. Kaya ginabi siya. Pwede kaya? Pwede ba natin gayahin yung ginawa ng ating Panginoon? Kaya ang tanong ko kahapon anong tutubusin mo? Ang magpapasa ng krus, ito yung tutubos. Ano yung tutubusin mo? Tinutubos ka na. Wala kang karapatan tumubos dahil ikaw makasalanan ka. Tama, brother? Baka balak mo magpenitensya sa isang taon.
diretsahan tayo dito, brother, ha? Ito ang pahayag sa Colosas. Hindi ako mag-iimbento ng mga aral ito. Wala ito kanina, pero biglang ito sa Colosas 2:22 hanggang 23. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, sa pagpapakababa, sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. May kabuluhan ba, brother? Walang kabuluhan. Walang kwenta. Kahit tumulo ang mga dugo, ang dugo mo, brother, walang kwenta. Lalo ka pang nagkakasala. Bakit? Aral utos ng tao yan eh. Gagawin mo, brother? Hindi kita na lang. Ha? Kaya, sabi nga, sa Apokalipsis, sumisigaw. Ibig sabihin, nananawagan. Nananawagan, nag-a-announce, huwag mo nang ipahamak ang lupa kahit ang dagat. Hanggang sa aming matatakan, hanggang sa maipon mga anak na sumasampalataya at babautismohan. Ngayon, paano makikilala yung mga natatakan? Ito na. Ito yung pinaka-crucial. Pakinggan natin sa Timothy. Ganito ang pahayag sa atin. Akala ko wala ang Timothy dito. Ito sa unang Timothy 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito, merong inuugali mga natataka. Meron silang attitude sa bahay ng Diyos. Bakit? Sa bahay ng Diyos, natuturuan sila. Ano kanilang ugali? Pilipos, ganito ang pahayag sa atin. Dos 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus pinaman, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo. Anong pag-iisip ang meron sa ating Panginoon? Nagpakababa. Mababa ang loob. Tama? Ngayong nalalapit ang eleksyon, dito natin makikilala kung sino yung mga natatakan. Sino yung tumanggap ng tatak ng banal na Espiritu? Sino yung mga may pag-uugali na inuugali sa iglesia ng Diyos o sa bayan ng ating Panginoon? Yung mababa ang loob. Pagka umaatake ba sa gobyerno, mababa ang loob, Brother Lord? Umaatake sa gobyerno. Ang daming ginagawa ng gobyerno, atake ng atake. Mababa ba ang loob? Mababa o hindi?
Hindi mababa. Kaya ang bayan ng ating Panginoon, hindi itinutulak mga kaanib na lalaban sa gobyerno. Ha? Hindi itutulak, hindi pupersahin, hindi sila maghahayag ng laban sa gobyerno. Sabi nga, magkaroon kayo ng pag-iisip na itinakay Kristo. Anong pag-iisip ng Panginoon? Nagpakababa. Lumaban ba siya sa gobyerno? Hindi. Anong katunayan? Ang sabi ng Panginoon, ibigay ang kay Cesar, ang sa Diyos, sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nangungwestiyon sa gobyerno. Ibinibigay yung karapatan ng gobyerno. Tama? Ang iba nga, merong kinaaanibang pananampalataya, nagdagdag sa kanilang pagdalag. Pagka pinakinggan mo, magagalit ka sa gobyerno. Tama o mali? Ipinagtatanggol ang gumagawa ng mali. Walang ganyan sa bayan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga sa aking live noong Friday, noong Biyernes, ang pagkakaisa ng bayan ng Panginoon, kakaiba. Kakaiba ito. Hindi isang tao ang nagpapasya, kundi pinagkaisahan. Merong boses ang mga kaalib. Bakit? Sila'y tinatakam ng banal na espiritu. Tama o mali? Alam nila yung ugali doon sa bayan ng Panginoon. Ano ang ugali? Mababa ang loob. Hindi sila nagwewelga. Hindi sila nagrarally laban sa gobyerno. Tama o mali? Kaya pagka mayroong samahan ng pananampalataya na nagtutulak sa mga kaanib na lalaban sa gobyerno, mga kapatid, huwag nating pakinggan. Kaya ang mensaheng ito i-upload at ilalagay sa aking YouTube channel. Bakit? Hindi habang buhay ako. Ha? Kaya naghahanap tayo. Kahapon dumating sina Pastor Jojo. Kung loobin ng Paginoon, ipapasok daw ako sa Bible School. Iko-continue ko raw yung Bachelor Lenden. Ha? Bakit nakahanap tayo ng mga kabataan na magpapatuloy sa pagtatanggol sa katotohanan? Bakit? Hindi habang buhay, malakas ako. Baka ayaw mo akong ampunin, Brother Jimboy, pagka mahina na ako. Ha? Pwede o mali? Pwede, kahit nakugon ang atip, kahit sa wali at dingding. Kami nakaranas kami ng dingding na supot ng semento Dahil ang gagamitin ng Panginoon, nasisigaw mula sa sikatan ng araw o mula sa katwiran ng Panginoon. Hanga, hindi nagkukunwaring pobre. Marami ang nagkukunwaring pobre para i-apply ang sarili doon sa nakasulat sa Biblia. Ang tawag mo doon, brother? Doon sa nagkukunwaring pobre. Doon sa nagkukunwaring kawawa. Hamak. Anong tawag mo doon? Plastic. Yun pala, may kayamanan Merong negosyo. Bakit? Para anong gawin? Hindi masama. Ang sabihin, yung tunay mong kalagayan. Meron akong, katulad ni Brother Bert, nung nakaraan, meron akong kotse. Pero nawala, binenta ko. Bakit? Gusto kong mag-level Tama, brother? Tama. Tama. Noon, si Brother Josia, gusto ko mag-transfer. Pero ngayon, hindi ako mag-transfer. Tama lang yun. Nasa kanya, alam nga naman pilitin mo Kaya kayong bakasyon, brother, kailangan natin, mag-evangelize tayo, no?
Baka hindi makasama si Brother Bert sa unang Sabado ng Mayo. Ha? Ha? Sino? Oh, kung nakapasok sa trabaho, paano sasama? Kaya mga kapatid, ang tatak, ito yung banal na espiritu. Ang tinatakan, yung sumasampalataya, yung tumatanggap sa aral at tumanggap ng bautismo. Hindi lahat ng nagbabautismo counted invalid. Bakit? Kung counted sa tao, sa Diyos hindi counted. Anong katunayan? Sabi ng Panginoon sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok doon. Magmamatwid si Joshua. Nabautismohan ako noong nakaraan, ayaw ko pa. Di, huwag mong pilitin. Pagdating ng rapture, hindi ba nabautismohan ako? Babae pa nga yung nangaral sa akin Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Manggagawa ng katampalasanan. Bakit? Nagbabautismo, wala nang karapatang mangaral. Nangangaral, itinutulak mga kaanib, magwelga, lalaban sa gobyerno. Tinatakan ba yan? Meron bang Espiritu Santo yung brother? Kaya sa susunod, alamin po natin ang mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya umaasa tayo sa araw po ng linggo, lalo pang palalalimin ng Panginoon ang kanyang mga salita, mga pagkain espiritual na kailangan po ng ating mga kaluluwa. Kaya sa Diyos ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat po tayo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tumayo po tayong lahat. Ama na makapangyarihang kapos sa lahat, naunawaan po namin ang iyong mga salita. Ang tatak, ito ang banal na Espiritu, Panginoon. At ang mga tinatakang kailangan, meron kang ugali na hinahanap sa amin. Mababa ang kalooban, ang pag-iisip mahinahon, Panginoon. At kami po ay nagpapasakop sa gobyerno. Kaya dalangin po namin, lalo po niyong pag-ibayuhin ang karunungan ng namumuno sa aming bansa, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at ikaw po ang magbigay ng kagalingan. Unang-una, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang kapatid na nagbigayo, Panginoon, sa araw ng bukas, gumawa po kayo ng himala sa hospital, Panginoon. At dalangin din po namin ang mga kapatid sa Bumilyon, ang kapatid na Ruben, Panginoon. Umaasa po kami, makakasama pa namin siya ng matagal sa iyong banal na gawain. Panginoon, basbasan niyo po ang inyong gawain sa aming kapanahunan. Ipagkaloob at tumawag po kayo ng mga kabataan na magpapatuloy, magtatanggol sa iyong mga katotohanan. Patawad po sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang hanap buhay ng mga magulang ni Brother Joshua, Panginoon. Maging kami, Panginoon, ang aming anak na Julie, Panginoon. Ikaw po ang bahalang gumabay din sa kanya. Salamat ng marami, Panginoon, sa mga kabataang ito, sa kay Brother, sa bagong umaten, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng mabuting trabaho sa kanya. At makilala kang lalo, Panginoon. Makasama po namin sa mga paghayo, sa mga pagpapalaganap ng iyong mga salita. Sumasampalataya po kami. Tinanggap po namin ang iyong mahalagang basbas. Nakaugnay po kami sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Dadako po tayo sa pagbibigay. Give thanks.
We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks Tayo po ay lumuhod with a namin. grateful heart. Ang makapangyarihan, kanilang kakilaka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil natutuloy mo kami muli, Panginoon. Nawa, Panginoon, na makasama po namin ulit si Kuya Jimboy na ngayon lang po nakaten sa aming bahay panabahan, Panginoon. Maraming salamat sa biyayang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lalo na ang aming buhay na walang hanggan, Panginoon. Pinapasalamat ko rin, Panginoon, na ang mensaheng binigay ng pastor. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang aming nalikong na pera, Panginoon, na makatulong sa aming paglago sa pananampalataya, Panginoon. Ay lang po ang aming isang dalangin sa pangalan ng Yesu Kristo. Mga kapatid, dadaan po tayo sa paghuling panalangin. Tumayo po tayo at muli magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan na isagawa po namin ang hinahanap po sa iyong mga anak. Ang kami ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Napakadakila mo po sa aming buhay, Panginoon. Gaano mang kabigat ang aming mga kasalanan. Pagka kami po ay humihingi ng tawad ng pasensya, ikaw po ang nagbibigay ng mga pagkakataon. Panginoon, muli dalangin po namin, ibigay mo po ang ibayong pagtitiis sa amin at tulungan mo po kami sa aming mga pagdadala ng mga sagutin, Panginoon. Alalayan mo po ang iyong mga anak at lalo mo pong ipagkaloob mga karunungan patungkol sa iyong mga salita. At lagi po namin ibinabalik sa iyo lahat ng mga papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyong napakadakilang pangalan. Panginoon, umaasa po kami mga plano ng iyong mga anak para sa aming buhay, para sa iyong banal na gawain, ang katagumpayan, Panginoon, ipagkakaroon po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Buhay ko'y maging malamang tahanan. Tapos na po tayo mga kapatid. Wakas na pagsita.